guys, paano ko hindi madampo? Diba hindi ko siya makontak? Tapos, nagdampuhan pa kami, which is normal sa mag-asawa, diba? Anyway, talagang iniyak ko lang siya kasi medyo mapigat sa loob. Pero, syempre, nag-explain naman siya. Ang asawa is still asawa. Nagtatampuhan. Pero at the end of the day, mag-asawa. Diba? So, eto na yung part 3. So, syempre, hindi pwedeng hindi ko maikwento yung ganap, guys, na nagluha-luha si Madam pagdating ng Manila. Ay, syempre, kaya na-miss ko man si Jowa Bells. 2 days ko ba siyang gi-block. Pagkatapos, pagdating ko ng Cebu Airport, diba, i-unblock ko siya. Oh, diba, ganyan naman tayo mga babae, diba, topakin. Pero, later on, pag na-miss yung asawa, diba, mag-unblock agad. So, yan yung ganap, guys. Talagang i-unblock ko siya nung sa Cebu Airport na ako, guys. Tapos, biglang may nag-text, diba? Plan ko sana hindi na ako tutuloy ng Luzon. Sabi ko pa, mag-send na lang ako sa Cebu, diba? Doon na lang ako mag-unwind, mag-relax, maglaag-laag. Pero biglang may nag-text at ito yung text, guys. Basahin nyo, ha. So, syempre, guys, no, hindi ko alam yung gagawin no na para ba akong kinikilig, makatai, makaihi, ganun, di ba? Tapos gusto ko siyang tawagan, pero andyan pa rin yung pride ko, di ba? Bilang isang girl, no, medyo may pagka-pride pa rin tayo ng konti. Ay, so, ginawa ko, guys, pumunta ako ng CR at nagpagwapa ko. How was your experience? Excellent. Ayun, perfect. Prepare na si Madam. At ayan talaga, guys, na-excite ako kasi hindi ko alam yung mangyayari later. Ewan ko kung magtatampo ba ako or kung, ewan, basta. Ang alam ko, na-miss ko siya ng sobra. Kinikilig talaga ako. Kasi almost 2 months na kami hindi nagkikita ni Babe, diba? Pero guys, talagang, inaamin ko, ako talagang merong pagkakamali. Kasi nga, ewan ko bakit nagtatampo ako, topakin ako. Siguro talagang na-miss ko lang talaga yung asawa ko, diba? Ewan ko, basta yun lang ang aking masasabi. Na-miss ko lang yung asawa, kaya inaaway ko siya. Tapos, ang ending, diba? Hay, nako, pa-drama-drama. Siyempre, napapabebe ako, hoy. Karapatan yan, ha? Legal wife lang may karapatan ng ganyan. Yes! Na lang talaga. At may pa-free coffee si Pal. Di ba? At talaga nakapag-relax ako, di ba? Coffee lover. Ayun. Hoy guys, ha, alam nyo ba ha? Yung katabi ko dyan, ha? Munti ko nang palayasin. Charis, bakit man? Inagawan mo naman ako ng upuan. Dapat ako yung sa may tabi ng bintana dyan. Siyempre, para makapag-emote-emote si Madam, di ba? Habang tumitingin sa ibaba. But anyway, it's okay kasi good mood ako, guys. Kasi nga, di ba, nag-text sa akin si Babe. So, hindi ko na inisip yung mga ganyang bagay. Kasi ang laman ng utak ko lang mamaya is, ano bang gagawin ko? I-hug ko ba siya? Or kakausapin ko ba siya? Ano ba? Oh my God, hindi ko alam, guys, yung tumatakbo sa utak ko, no? Alam mo yung feeling na hanggang ngayon, parang mag-uyab lang kaming dalawa for almost 8 years na magkarelasyon kaming dalawa bilang mag-asawa. Parang mag-uyab lang kami at yan yung nakakakilig. Dapat sa isang relasyon, parating merong spark. Cheers! A few moments later. So guys, kakarating ko lang sa NAIA. And then si Babe andun sa labas. Hindi ko alam kung papansinin ko pa siya, kung mag-smile ba ako. Kasi nga diba nagtatampuhan kami ng 2 days. Nagtatampo ako sa kanya. So ngayon, palabas na ako. And bahala siya, hindi ko talaga alam kung anong magiging reaction ko ngayon. So, magpapakipot ba ako? Ano maganda? Sisimangot? Ay, bahala siya. Basta ang importante. Legal wife ko. Charis! So, tara na guys. Palabas na ako and miss ko na rin siya. I'm waiting for my sundo. And so guys, ayan na siya. Hindi ko siya papansinin. So guys, akala niya papansinin ko siya. Hindi. Bahala sa buhay niya. I-deadma ko siya. Ayan na siya. Pagkatapos ng lahat-lahat. Ako na! Diyan ka na! Ako na! Diba syempre, diba hindi ko siya pinapansin dyan. Alam niyo ba, hinawakan niyo yung kamay ko. Tapos alam niyo, sabi niya sa akin, babe, I miss you. Tapos alam niyo, ramdam ko talaga na, ba't ko siya inaaway, ganun good. Parang, lahat ng sinabi ko, nakain ko, yung tipo na hindi ko siya papansinin and everything, diba? Kasi at the end of the day, I miss him so much. At miss na miss ko na yung asawa ko, diba? Ganun. Siguro, nagkakatampuhan talaga kami, kasi nga, malayo, diba? Which is normal, diba? Kasi ako nasa Mindanao, tapos siya nasa Luzon ngayon. Pero at the end of the day, diba? Kapag nagkita kayo, diba? Andun pa rin yung spark, yung pamamahalan bilang mag-asawa. Babe, dali ba? Wala pa akong kiss. Ayun guys, kinabukasan parang bigla akong napaluha kasi nga nakakonsensya ako sa ginawa ko sa kanyang pag-block ng 2 araw. Parang nasabi ko talaga na ba't ko yung ginawa, di ba? Pero may mga pagkakataon talaga na tayong mga babae madalas mag-overthink, which is kapag walang evidence naman na, huwag tayong ganun. Nagsisi ako sa part na yun. So, at the end of the day, ang masasabi ko lang talaga is tiwala. Tiwala yung puhunan sa isang relasyon. Tiwala talaga ang nagpapatibay ng relasyon. Magkalayo man kayo or malapit, always ka naman titiwala sa kanya. Kasi kapag andun yung tiwala, walang masasaktan, walang magsiselos. Luha lang yan, lumalabas lang yan. Maya-maya okay. So, be strong, ha?